And I want in 5 working days, update niyo po ako, sir, kung anong ginawa niyo, sir. Your Honor, Yes, if I Your may, tama po kayo. So magtutulungan po kami ng LTFRB to implement things that you mentioned today, wherein ika nga yung paghingi po ng paalam. I think it is in our authority po to implement things as long as safety po ang ating objective. Thank you, Your sir. Honor. Thank you. Bakit ang magde-decide yung may-ari ng bus kung safe ba ang bus nila o hindi, at hindi yung LTFRB? Kayong otoridad eh. And I want all buses, public buses, na merong emergency exit. Na in case of emergency, meron silang bintanang tatakasan. Ang ginagawa natin to ensure na lahat ng mga buses ay may mga insurance. Ano po yan, Mr. Chair? Sa kung public utility vehicles po, on the part of LTFRB, hindi po nila i-confirm kung wala pong passenger accident, walang passenger insurance. Pag na-confirm naman po sa amin, hindi rin naman po namin i-register kapag wala pong third-party insurance. So, hindi po mag-go yung registration kung walang electronically uploaded na confirmation and PPL. Okay, and then I'll take questions from them. Di ba gumawa tayo ng inspection, nandun po kayo, sir, kasama po kayo. Salamat again for the second time at sumama kayo sa amin. Na-inspect na ba yung mga bus para masiguro yung kanilang mga gulong ay hindi pudpod bago sila bumiyahe? Okay na ho ba yung mga kanilang mga fire extinguisher, yung mga fire exit kapag nag-discrasya? Yung po ba, na-implement na yun? Tinanggal na ho ba yung mga extra na mga pat-pat doon na upuan ng mga pasahero, na excess passenger, nag-overloaded? Mr. Chair, as regards po dun sa mga gulong, hindi lang po sa garage natin ini-inspect, hindi po sa mga roadside, flag down po natin sila, chine-check po natin yung mga gulong nila kung pudpud na. Kung pudpud na po yan, tinitikitan po yan, tapos yung mga pasahero po, hinahanapan po natin ng lilipatan para hindi na makapagpatuloy pa na sa pagbiyahe. As regards po dun sa requirements po na dun sa loob ng bus as a public utility, we are coordinating with the LTFRB, Mr. Chair, para po ma-mandatory na po nila yan na mailagay po ng mga public utility Yung mga operators. dashcam, CCTV, meron na ba yan? Lahat ng bus? Kasi nung nag-inspect ako, hindi lahat. Kasi importante yung magkakaroon ng CCTV for the safety of the passenger as well. Kasi, ito, bago yung sagutin. Yes, sa Metro Manila, okay, iba meron, iba wala. Sa probinsya, halos lahat wala daw eh. Kasi nag-react sa comment section yung maraming mga commuters. So dapat pinag-usapan natin dito nationwide hindi lang Metro Manila and karatig na probinsya. So yung mga CCTV, sir, na-implement yun na yun. Lahat ng buses dapat may CCTV. Even itong mga regular buses dito ay nagpa-apply sa EDSA, Commonwealth, hindi lang sa provincial buses. Dapat lahat ng bus may CCTV. Yes, Your Honor. Patungkol po dito sa dashcam at saka po CCTV, may requirement po talaga para po doon sa mga bagong applicants. Simula po noong 2018 po, ni-require na po yung mga bagong applicants ng CCTV at dashcam. Ang ginagawa po ng LTFRB doon po sa mga prior po na nakapag-apply po, yun po yung kumukuha pa po kami ng consultation sa mga public utility operators po natin. Siyempre po may dagdag gastos po kasi. Oh no, stop. Kayo ang LTFRB, kayong otoridad. Hingi pa kayo ng permiso, konsulta doon sa may-ari ng bus, yung kumpanya, kung okay lang ba maglagay ng CCTV sa lumang bus ninyo, baka dagdag gastos lang yan. Ano bang klaseng otoridad kayo? Huwag na kayo maging otoridad. No! Director. Since you're the authority, you should be the one who calls the shot. God, sorry po. Kayo ang magsasabi kung ano yung dapat gawin para sa kapakanan ng riding public. Hindi yung ang magsasalita yung may-ari ng bus company. From now on, I want you, lahat ng mga bus na tumatakbo dyan sa EDSA, probinsya, may CCTV, regardless kung bago o luma yan, sir. And I want in 5 working days, update niyo po ako, sir, kung anong ginawa niyo, sir. Your Honor, Yes, if I Your may, tama po kayo. So magtutulungan po kami ng LTFRB to implement things that you mentioned today, wherein ika nga yung paghingi po ng paalam. I think it is in our authority po to implement things as long as safety po ang ating objective. Thank you, sir. Your Honor. Thank you. Bakit ang magde-decide yung may-ari ng bus kung safe ba ang bus nila o hindi, at hindi yung LTFRB? Kayong otoridad eh. And I want all buses, public buses,
na merong emergency exit. Na in case of emergency, meron silang bintanang tatakasan. Pag bus na nasusunog o pag bus na tumaob palayo lang, makakatakas sila. And I want all buses na merong fire extinguisher. Kasi na mag-inspect ako, maraming wala. At hindi expired, bagong refill. And I want that fully implemented. At ito pa, isa pa. Tuloy-tuloy pa rin ako nagreklamo. Ayoko na makarinig ng mga bus terminal na naglalagay na may CR para sa kanilang pasahero at naniningil ng 5 pesos, 10 pesos. Lahat ng CR ngayon sa lahat ng bus terminal, libre. Pag ako makatsamba dyan, sa maniwala kayo sa hindi, minsan pupunta ko ng probinsya, pupunta ko Isabela, pupunta ko ng Batangas. Subukan ko, pupunta ko ng Cebu. Subukan ko pumunta sa bus terminal incognito. At kapag meron pa rin bus terminal na naniningil sa mga CR, pagmumurahin ko kayo, promise, off-air nga lang, hindi nga lang sa publiko. Pagmumurahin ko kayo, LTFRB, LTO, ay LTFRB and DOTR, nakapagod na eh. Please, niloloko natin yung mga riding public. Dapat kasama na sa bayad ng pasahero, yung pasahe nila, yung libreng CR. Maniningil eh. Pag yung gusto mong libreng CR, mabaho, madumi, sige. Gusto mo yung mabango at may toilet paper and all, alagado ka, 10 pesos. Buksan pareho lahat ng CR yan. Pagandahin at libre lahat. Gusto ko po mangyari yan, can you assure me, Yusek Ortega, effective immediately? Kasi di ba nung nag-inspect ako, may mga nagsunod. Pero yung mga taga Mindanao, taga Visayas, sabi hindi dito, sir, tuloy-tuloy pa rin, nagbabayad pa rin kami. Yes, Your Honor. In fact po, to be fair with LTFRB, lalo na po si Chair Guadis, yun po yung sinagot niya sa inyo, naalala ko po yun, and precisely after a week he was doing it. So wala lang po akong report kung eksakto ano po yung development. I-suspend nyo yung Kasama po ano, yun. o multahan nyo na malaki yung may-ari ng post na ayaw pong sumunod. Sige, kanina pa nagtatas na kamay. Unahin natin si Mr. C. Ata, Robert C. Thank you, Mr. Chair. And we Taga saan po kayo, Mr. Robert C? sa Move Us One Coalition po, I'm a co-convener of the Move Us One Coalition. Ano po yun, sir? Actually, advocates po kami ng sustainable mobility. So we are about promoting safe and comfortable, convenient public transport, Yes, sir. walking and cycling. Oh, very good. Yes, sir. So thank you very much po for your advocacy and focus on road safety. Very important po yun. And I just want to also inform the group na actually may Philippine Road Safety Action Plan Mhm. 2023 to 2028 pero unfunded.